guys! Welcome back sa Nagia Travels Vlog! And for today's video naman, pag-uusapan naman natin ang detailed 5-day Singapore itinerary namin. Yes. So, ayun guys. I-detalye namin yung mga pinuntahan namin, tapos ano ba yung mga naging experiences namin doon, nung ginawa namin from day 1 to day 5. So, mag-start tayo sa day 1. Ayan, dumating kami doon guys ng July 13, 2024. Ayan. So, ang flight namin ay 5:35 a.m. from Naia Terminal 3 via Cebu Pacific. Tapos, dumating kami sa Changi International Airport ng 9:20 a.m. So, medyo mahaba yung time ng flight, guys. Kaya sabi namin dun sa previous vlog, kumain na kayo bago kayo sumakay para hindi kayo magutom. And guys, pagkababa sa Changi International Airport, ang una nyong gagawin doon ay i-clear nyo muna yung immigration. So, ang maganda sa Singapore, guys, ay automated na po yung kanilang immigration. Tapos, mababait naman yung mga officers nila doon na nag-a-assist. So, i-scan lang yung passport, tapos scan lang yung fingerprints, tapos yun, tapos i-check lang kayo. Tapos yun na, okay na. Bilis lang talaga, guys. So, wala kayong dapat ikakaba pagdating sa Changi International Airport. Automated na siya. Then, after that, kinolect na namin yung aming luggages. Yan. Tapos, kami doon, nag-video-video na kami doon. Sobrang saya kasi, again nga, first time namin na magkaroon ng international travel. And, guys, after that, nag-book kami kasi day before ng SIM card via Klook. Kinlaim namin siya. So, ilalagay na lang natin yung video kung saan banda i-claim yung inyong Klook SIM card. Yan. So, pagka-claim ng Klook SIM card, tulad nung tip namin sa inyo nung nakaraang vlog, magdala kayo ng extra phone, doon nyo ilagay yung inyong SIM card, tapos gawin nyo siyang hotspot ng iba nyong mga devices. Tapos, after namin ma-claim yung SIM card, meron kasi sa bandang pakanan doon, may masasakyan kayong airport bus na nagtatransfer sa iba't ibang terminal. So, dumating kasi kami doon sa Changi, nasa Terminal 4 kami. Then, gusto namin pumunta ng Terminal 2. Sumakay kami ng airport bus. Walang bayad yun, guys. Libre lang yun. May pila lang. Ayun. Pumunta kami sa Wonderwall. Si Wonderwall, siya, yung parang digital waterfall siya. So, bagong attraction siya sa Changi International Airport. Wala ring bayad yun, guys. Pwede kayo mag-picture video doon. Kaso, nasa Terminal 2 siya. So, tumawid kami ng Terminal 2 via airport bus. Tapos, yun, namasyal-masyal kami doon sa Wonderwall. Actually, parang pagbaba sa bus, parang nasa bandang second floor siya. Tama ba? Nasa taas siya. Inakyat lang natin nung time na yun. Oo, kasi nung pagbaba namin ng bus, hinahanap namin dun sa ground floor, dun sa pinagbabaan sa amin, bakit wala yung Wonderwall dito? Yung pala, akyat pa kayo sa taas. So, kung tulad namin kayong maliligaw, dun sa part na yun, guys, nasa may bandang taas po siya. Kasi may restaurant dun sa baba. Wala tayong makitang daan. Yan pala, aakyat ka. May escalator kayo makikita pa akyat. Tapos yun, makikita nyo na dun yung Wonderwall. Then, after mag-Wonderwall, syempre, sino ba namang hindi ko gusto yung makita ang rain vortex ng Jewel Changi? Sobrang sikat na tourist attraction yun, guys. Yun naman po ay nasa Terminal 1, si Jewel Changi. So, hindi na kami nag-bus papunta doon kasi meron namang link bridge. So, from Terminal 2, naglakad na lang kami papunta dun sa link bridge para makapasok sa Jewel Changi. So, pagpasok namin dun, ay nakita na agad namin yung rain vortex. Grabe, sobrang excited kami na nakita namin yun. Akala namin kasi mall lang siya, tapos saan kaya dito yun? Pagpasok pa lang namin, natanaw na namin siya. Rinig mo na, grabe guys. Sobrang nakaka-excite, kita mo na agad si rain vortex. Tapos syempre, picture-picture na kami doon, video-video. Tapos, after that, medyo gutom na kami. Medyo gutom na rin kami. So, naghanap kami ng kakainan. Una namin sanang itatry yung McDo. Kaso guys, kakaiba yung mga food nila doon. Background kasi nung McDo doon, yung Jewel, yung Oo, yung basement. Yung parang pinakang ilalim ng rain vortex. Rain vortex. Kaso walang rice. Gusto namin ng rice, guys. Nagutom talaga kami. And pagpunta namin doon sa may McDo, walang rice. Wala. Sabi ko, saan tayo kakain? Ikot ulit kami. Medyo gutom na talaga kami. So, nakita namin yung Food Republic. So, sa bandang basement din siya. Tapos,
happy naman ako dun sa in-order namin kasi masarap siya. Ano siya, yung sa akin, ang in-order ko ay salted chicken rice. Salted chicken egg rice. Ano ba? Salted egg chicken rice pala. Oh my God. Salted egg chicken rice. Ang sarap niya, guys. Ang sarap. Nagustuhan ko talaga siya. Tapos for the busog talaga. Tapos, ito pa isang tip, guys, ha. Pag nandun kayo, enjoy na lang kayo. Huwag na kayo convert. Kami, syempre, di ba, first time namin doon. Magkano to sa sa peso? Ganon. Para sure ka naman. Mag-compute ka na din. Grabe, convert kami ng convert. Ang mahal naman yun. Ganun talaga. Mahal talaga dun, guys. Kaya yung kung meron kayong allotted na budget, yun na lang yung budgetin nyo. Huwag na kayo convert ng convert, guys. Para, enjoy na lang kayo. Ayan. So, yun yung kinain namin sa Food Republic. Masarap siya. I-try nyo, guys. Hindi ko lang matandaan yung name ng store kasi sobrang, namin. Marami namang options. Pero yun, masarap talaga yung order. So, yun, after nun ay bumalik kami ulit sa sa Rain Vortex. Ulit kami, picture ulit kami. Tapos nag-ikot kami dun sa Jewel Changi. Eto guys, yung isa pa naming tip sa inyo. Pag magpapasundo kayo ng airport transfer, mag-alat kayo ng kahit 3 hours dun sa airport. Kasi para ma-enjoy nyo. Kasi malaki siya. At the same time, yun, makapag-picture kayo sa Rain Vortex, sa Wonder Wall, sa mga attractions doon. Malibot nyo muna si Changi International Airport. Kasi again, siya po yung best airport in the world. Diba may oras yun, yung Rain Vortex? Oo, may oras siya. Usually, yun mga 9 something or 10 siya nag-start. So, yung mga madaling araw na flight, parang hindi daw nila naaabutan yun pag nadating sila doon ng madaling araw. Hanapin nila pag nandun sila Oo. Kaya kapag kayo magpo-flight, gayahin nyo yung sa amin. 5 a.m. dumating kami doon ng 9:20, bukas na siya. Yan. So, yung iba kasi may friend kami guys na hindi nila naabutan yun, nakasara daw. So, maganda yung time pala no, na pag magbubook kayo pa Singapore, 5 a.m. ang alis sa Pinas, 9:20 nandun na kayo. Tago na lang natin sa pangalang Jeric. Shoutout sa'yo, Jeric de los Reyes, na hindi nakita ang Jewel Changi kasi alanganing oras po sila dumating. So, maganda pala yung time ng flight namin. Ayan. So, eto guys, after that, mga 2:24 p.m., sinundo na kami ng aming van transfer papunta sa hotel. So, kung gusto nyo mag-book ng van transfer, pwede din sa Klook, guys. Meron dyan, private van transfer, shared van transfer. Tapos, again, gamitin nyo yung code namin na Nagia Travels Klook para mas makalis pa kayo. Yan. So, ayun. Pagdating sa hotel, mga 3 p.m. nandun na kami. So, lang kami, freshen up, ganyan. Kasi gagala na kami, guys. Walang tulog-tulog. Kasi tutulog na kami sa aeroplano. Wala na tulog-tulog, guys. Talagang na kami, nag-prepare na kami, nagbihis, ganyan. Tapos, gumala na kami. So, yung una naming activity ay yung Singapore River Cruise. Again, na-book namin yan via Klook. So, binuko na siya prior pa yung arrival namin. And pinuntahan na namin siya. Naglakad lang kami, guys, kasi hindi pa namin alam yung transportation system nila doon. Naglakad lang kami kasi na-check namin, mga ilang minutes lang naman yung lakad. Para ma-check natin yung nasa paligid. Oo. Para makita din namin yung Singapore. Lakad-lakad lang. Chill-chill lang naman, guys. So, yun. Tapos nilakad lang namin siya from Hotel Grand Central to Clarke Quay. Sa Clarke Quay kasi doon nagde-depart yung mga boat. And ayun guys, enjoy naman yung Singapore River Cruise kasi matatanaw mo na si Merlion, si Marina Bay Sands. Syempre first time namin nakita, sobrang nakakatuwa kasi nasulyapan na siya, 'di ba? So ganun pala yung distance niya. Medyo malapit-lapit lang din siya. And guys, yung Singapore medyo hindi siya ganun kalaki, kaya sipag namin maglakad. Or lakad lang talaga kami, guys. Yung 10K steps mo a day. Oo, lakad-lakad lang. Pwede naman, guys, kung nagtitipid kayo. Enjoy mo, maganda naman kasi talaga yung lugar. Kaya maganda sulit naman. maglakad ng maglakad. Oo, lakad lang ng lakad, guys. Tapos yun, after namin magpunta dun sa Singapore River Cruise, guys, pagbaba dun sa Clarke Quay, malapit na dun yung Old Police Station. Ayan, pwede kayo, Old Hill Police Station. Pwede na kayo mag-picture dun, guys. As in, halos katabi lang siya ng Clarke Quay. Mag-picture na kayo dun kasi isa na rin siya sa Instagrammable tourist spot dun sa Singapore. Maganda mag-picture dun. And then, after namin mag-picture sa Old Hill Police Station, guys. So, sobrang sipag namin naglakad. Naglakad kami ng halos 30 minutes kasi yung hotel namin, si Hotel Grand Central, nandun siya sa may Orchard Road. Nandun siya.
So, sabi ko, gusto ko matry sa Ion Orchard yung yung ice cream sandwich na trending. Ayan, lalagay na lang natin dyan sa screen para makita nyo. Gusto ko siya matry. Tapos, since nagdadalawang isip kami, magbabas ba tayo? Magte-train ba tayo? So, hindi, lakarin na lang natin. Guys, 30 minutes kami naglakad. Alis yung parang mga subdivision doon na mga mayayaman na natanaw na namin sa paglalakad. So, kayo, kung masipag kayo maglakad tulad namin, lakarin nyo na lang. Ayun, so halos 30 minutes kami naglakad. Then, karating na kami sa Ion Orchard. And syempre, na-try na namin yung ice cream sandwich na sobrang sikat dun, guys. And masarap talaga siya. I-try nyo talaga. Ano lang siya? Mura lang. $1.5. Tama ba, SGD? O, mga ganun, guys. Mura lang siya. Tapos, ayun, masarap siya. Nakakabusog. Ayan, tapos, yun, bumalik na kami sa bumalik na kami sa hotel namin para magpahinga. Kasi nag-rest na kami ng maaga kasi may pasyal at gala pa kami kinabukasan. So, day 2 naman tayo. No, day 2, nag-start siya. Siyempre, nag-breakfast buffet muna kami. May available na breakfast buffet dun sa hotel na pinagtigilan namin. So, mostly, nagsiserve sila mga, pansit. Usually, ganun. Wala ding kanin. Walang kanin. Pansit, then more on fruits. Yun yung kasama dun sa So, kain kami, madami. Kasi alam mo na may lakad ka di ba? So, around 9 a.m., yun, dun na kami nag-start mag-city tour. So, nagpunta kami dun sa Merlion. Tip lang, sa ganung oras ng punta nyo, mga 9 a.m., grabe, sobrang daming tao dun sa Merlion. So, ewan ko, may mga spots pa rin naman kaming nakuha for photos. Siyempre, mahalaga pa rin naman yun. Pero, kung pwede, mas maaga pa siguro, no? Yun ang di natin na-try, yung mas maaga pa daw. Sabi, mas maaga pa daw. Mas okay pag nagpunta ka ng Merlion. Then, sunod na pinuntahan namin, yung Chinatown. May para kaming temple na pinuntahan doon. Oo, then nagsunod naman nun, nagpunta kami ng Mount Faber, then yun sa Little India. Lahat yun ay tinur lang namin. Hindi pa siya masyadong detailed na gala. Then after nun, once na natapos na yung tour namin, bumalik muna kami dun sa hotel. Yun yung kinagandahan ng hotel Parang nasa gitna lang siya ng lahat ng mga galaan. Kapag naisip mong, freshen up muna tayo or babalik ka lang ng hotel. So, balik kami ng hotel. Then, after magpahinga, mag-freshen up, since malapit lang naman yung Lucky Plaza, ito yung, para siyang building ba na mostly Pinoy no? Puro Pinoy yung mga sellers doon. Oo, parang kang nasa Pilipinas din na, puro Pinoy din. So, doon, may kainan siya sa taas. 6th floor. Oo, yun. Doon kami kumain. So, nag-try kami ng ibang meals doon. Maanghang kasi yung nakain ko Lemak. Sa Kimli yun, guys. Kimli Food Court. 6th floor ng Lucky Plaza. Yun. Kasi hindi available yung sa Tianchan na Oo, yun yung habol namin doon. Si Tian kaso wala. Yun. Sarado siya nung time na yun. So, kung ano na lang available, yun na lang yung kinain namin. Then, katabi nung Kimli, meron kasi dong Value Dollar. Value Dollar is yung place kung saan makakabili ka ng mga pangpasalubong na talagang mura lang, mababa lang yung presyo. Oo. Sulit na sulit. Kahit nasa loob siya ng mall mababa lang talaga yung presyo doon. So, syempre, katabi na rin naman. Sumilip na kami, then bumili-bili na rin ng konti. Yun. So, after nun, nag-take kami ng bus. Although may bit-bit kami, konti lang naman yung nadala natin. So, sakay kami ng bus. Try kami mag-bus. Nung pagsampa namin ng bus, ayaw gumana nung GCash card namin. What? So, Mastercard yun, guys. oo, GCash Mastercard kasi yung blue. Yun yung gamit namin. Pagsampa namin, confident pa yung dalawa no? Kasi tatap mo yung card mo dun kapag papasok ka. Ayaw gumana. Tapos tinry namin yung card ng isa. Baka kasi nagloloko lang yung isa. Ayaw talaga ng GCash Mastercard. Kasi natry namin siya nung gabi sa 7-Eleven. Gumana naman siya. Kaya confident kami, nagagana siya ulit dun sa bus. Oo, so yun yung nangyari. Anong setup? Atras kaming dalawa. Buti na lang, malapit lang yung hotel. Bumalik muna kami ng hotel noon. Tapos, figure out namin, ba't ganun? Research, YouTube, TikTok. Walang reason kung bakit.
So, at least, buti na lang, may dala kaming credit cards. Yung credit cards namin, nagana naman siya. Kasi yung GCash Mastercard, gumana siya sa 7-Eleven. Dun sa kinainan namin, dun sa Kimli, gumana pa rin siya. So, wala kami naging problem. Yun lang talaga, nung pagsampa namin ng bus, ayaw. Nandun na kami, nakasampa na kami guys, atras ulit kami. Sabi ko, wala yung gumana. Tapos yun, pinigure out muna namin, bumalik kami sa hotel kung ba't gano'n, nagloloko ba, may maintenance ba si GCash, gano'n. Tapos yun na. Yun, okay. So, nung na-check namin, sige, try na lang natin to. Ito, the next naman namin, same din. Paglabas namin ng hotel, sige, malapit lang yung station doon. Try natin yung credit card. So, ganito yung setup. Pagka gumana yung credit card ko, antay mo ako sa kabilang station, ha? What? Doon ka, punta ka, dalakarin mo na lang yung kabilang. Pag gumana yung credit card niya, tapos yung sa akin hindi gumana, ang usapan na namin, antayin mo na lang sa nearest station, lalakarin ko na lang para sumunod. Ganon yung setup. Kung sinong gumana, kanino yung gumana, yun yung doon magbabasa, yung isa maglalakad. No, pero at least, gumana naman parehas. Yun naman yung good thing, gumana naman parehas. So, bus kami papunta dun sa Singapore Flyer. Ito ay around 5:16 PM na hapon. Kasi mas maganda pag hapon kapag pupunta ka dun. Sa Singapore kasi, kahit gantong oras na hanggang 8:00, maliwanag pa eh. Medyo maliwanag pa rin. Tapos guys, share ko lang, yung nasakyan namin na first bus, naka-double decker kami. Yun daw, sabi maganda daw kasi yung double decker. Pero hindi na namin naisip nung time na yun. Ang gusto lang namin makasakay at gumana yung card. Pero nung nandun na kami, nung nahimasmasan na kami sa loob, double decker pala tong Cute kami. Tontuwa kami sa first time namin sumakay din sa double decker bus. Sobrang saya. Yun. So, another experience siya na na-enjoy namin. Kahit bus lang yun, ha? Bus pa lang, na-enjoy mo na. So, pagdating namin doon, di nag-Singapore Flyer kami. Lahat yun, ibinok naman namin. Yung Singapore Flyer, binok namin siya via Klook. Gamitin nyo na lang yung code namin dito para maka-discount kayo. Then, since yung alas 5 pasado ay okay na. Mahalaki din kasi yung Singapore Flyer. Hindi siya basta sasakay ka lang ng Ferris wheel. Oo, hindi yan gaya nung sa MOA, yung sa EK na pag nag-book ka, sakay ka lang. Doon hindi. May dadaanan ka pa, may mga parang show pa na, yung mga ganon. May mga pinapakita doon. Magaganda din lahat. Nandun sa vlog namin yung full details noon, makikita nyo yung experience dun sa Singapore Flyer. Sulit na sulit siya, and mas magiging sulit siya kung gagamit kayo nung Nagia Travel Codes via Klook. Then, after namin mag-Singapore Flyer, katabi lang kasi nun yung tanaw mo na din, yung Helix Bridge kung tawagin. Ang Helix Bridge kasi, maganda rin siyang, Instagrammable spot din siya, na napakalapit lang dun sa Singapore Flyer. So, ginawa namin, nilakad na rin namin. No, pagdating doon, hindi naman kami nagsisi doon sa nilakad namin kasi sobrang Helix Bridge, daan pa lang yun, pero ang ganda-ganda na. Grabe, maganda na yung parang attraction na rin talaga siya na 4 minutes lang yung distansya dun sa huli naming transaction. Ang Helix Bridge po ay walang bayad. So, galaan lang talaga siya, tambayan lang siya ng mga doon. Ang gaganda, ang daming spots na maganda magpicture. May mga, i-post natin dito yung mga samples ng mga shots na nakuha namin doon. Then, sobrang peaceful, sobrang sayang experience. Imagine, part lang yun dun sa malapit sa Singapore Flyer. Then after that, kadugsong kasi ng Helix Bridge, sa dulo kasi nun, yun na yung shops at Marina Bay Sands. Yun ay parang luxury mall din no? Ang gaganda din, ang bibigatin din kasi ng mga brands na naandun. Sobrang ganda din ng mall, napaka-modern din ng mall. Na yung mall na yun ay pwede mong daanan para pumunta ka dun sa Super Tree Grove. Madadaanan mo. Pag hindi ako nagkakamali, kung maliwa lang kami, pababa doon, yun na yung Super Tree Grove. May Google Maps nyo lang, magiging best friend nyo yung Google Maps. Pagdating sa Google Maps, make sure lang, natignan nyo lahat ng option. Hindi kung ano yung unang lumabas, yun na lang agad. Check nyo yung option, kasi may option doon na ituturo kayo mag-MRT. Yun naman pala, may malapit na bus ride lang. So, tignan nyo ano yung mas convenient sa inyo. Huwag nyo nang problemahin yung presyo. Kasi kung convenience na lang kayo, kasi kaya nga kayo nandun para mag-enjoy. So, after nun, nanood kami nung sa Super Tree Grove. May dalawa kasing show yun. Yung isa, kaka-release lang nung time na yun, yung Aurora Borealis na yun. Mayroong show siya na
Parang puro ilaw, umiilaw yung mga puno, then may sounds na sinasabayan. Sulit na sulit din. Wala ring bayad doon ha. Oy, walang bayad din yun. So nakakapag-relax ka na, nag-enjoy ka pa doon sa ano. Then ang dami ring tao, pero hindi mo mararamdaman yung, ay, nakakatamad dito. Dami. Kahit sobrang daming tao nun, parang ang luwag-luwag pa rin. Then parang, super kakaibang experience siya. Kung masasabi ko. Then after nun, bumalik na kami ng hotel. Nagpahinga na kami. Pahinga na. Tapos yun guys, yung amin namang day 3, ay eto, nilaan namin siya parang museum day siya, ganyan. So, kumain muna kami kasi meron na nga kaming breakfast buffet. So, pares naman kami nagkasundo na mag-avail na ng breakfast buffet sa hotel kasi para paglabas, diretso na kami sa activity. So, depende pa rin yan sa inyo guys kung ang target nyo ba ay shopping, kung target nyo ay food trip or activities. Kami kasi ang target namin is activities talaga, ma-explore yung mga iba't ibang attractions sa Singapore. Kaya, nag-avail na kami ng breakfast buffet para paglabas namin ng hotel, ready to gala na talaga kami. So, for our day 3, nag-bus kami papunta sa Cloud Forest and Flower Dome. Guys, ang ganda ng Hotel Grand Central kasi bukod sa malapit na siya sa 7-Eleven, malapit din siya sa mga bus stop. Lalo na yung sa may Concord, ang daming bus na nag-i-stop doon kaya sobrang sulit talaga yung location. Ang ganda. And guys, yun, una namin pinuntahan si Cloud Forest and Flower Dome. But before that, naggalagala muna kami sa Gardens by the Bay. Walang bayad yun, guys. Mga iba't ibang parang themed garden siya ng iba't ibang bansa. Oo, dun ka kasi bababa. Tapos yun, ma-explore mo muna siya. Ayan, ginalagalaan muna namin. Tapos, dumiretso na kami sa Cloud Forest. Yun ang inuna namin si Cloud Forest. Again, guys, nag-avail kami ng tickets via Klook. Ayan, so, una namin pinasok si Cloud Forest. And guys, ang ganda ng Cloud Forest. Kung banas na banas kayo sa labas, pagpasok nyo dun, malamig siya. Kasi nagme-maintain sila ng rainforest-like na temperature dun sa loob. So, medyo malamig siya. Tapos marami kayong makikitang mga kakaibang plants doon. Yung iba, rare plants na. Yung iba, makikita nyo lang talaga sa mga rainforest. And maganda rin talagang mag-picture. Meron pa silang mga bridge doon na pwede nyong lakaran. Tapos may mga interactive museum din sila sa loob. Guys, ang ganda. At malaki siya ha. Akala ko nung hindi pa kami nakapunta doon is maliit lang talaga siya. As in, mabilis lang siya ikutin. May iba't iba pa pala silang attractions. Oo, maraming kakaibang plants. And nakakatuwa guys kasi hindi common yung mga collection ng plants nila doon galing pa sa iba't ibang bansa. Ayan. Tapos after namin mag-Cloud Forest, lumipat na kami sa Flower Dome. So yung ticket kasi na ma-avail nyo via Klook, magkasama na siya si Cloud Forest and Flower Dome. Tapos swerte kami kasi yung Flower Dome, mayroon pa siyang Impressions by Monet na tawag dito, event. May fini-feature sila doon na event. Yan, ongoing event. Tapos yan guys, nung umikot kami doon, ang ganda, may mga cactus, maraming kakaibang flowers, ang gaganda yung iba, first time ko lang naka-encounter ng mga ganong klase na bulaklak. Kakaiba talaga. And yun, nag-ikot-ikot kami doon, tapos meron din dong mga paintings, tapos yun, ang dami, may exhibit yun yung word na hinahanap ko. May exhibit doon guys. And yun, ang ganda, tapos ginaya pa nila yung yung bahay ni Monet sa Giverny. Ayan. Ayun. Oo, ginaya. Ang ganda, guys. Tapos yun, yung temperature din doon malamig din, guys. So, hindi kayo babanasin. So, yung mga plantitas natin na followers dyan, huhili kayo sa mga flowers, sa plants, huwag nyong kalimutan sa itinerary nyo yung Cloud Forest and Flower Dome. Sobrang ganda. Magkatabi lang siya. Tapos yun, after namin mag-Cloud Forest and Flower Dome, nag-lunch na kami sa Shake Shack. Kasi paglabas nyo ng Flower Dome, nandun na din yung Shake Shack. So, tinry namin dun yung burgers nila and yung kanilang limited edition na yung pandan shake. Tama ba? Na na Singapore exclusive lang. So, try nyo yan guys pag napunta kayo. Then, after namin mag-lunch sa Shake Shack, lumipat kami sa Art Science Museum. So, nilakad lang din namin siya. Guys. Yung malapit lang. Kayang lakarin. Art Science Museum. Enjoy mo yun yung kasing lakad na na-enjoy mo yung paligid. Ganda ng view. Oo.
Malapit na to sa Marina Bay Sands, guys, ha. Lalakarin nyo lang, guys. Again, ang susi lang dito sa lahat ng to ay si Google Maps. Basta may Google Maps kayo, may internet connection kayo maliligaw, guys. Kakalapit lang. So, nilakad lang namin siya. Tapos, after namin mag-Art Science Museum, ay, by the way, si Art Science Museum, perfect to sa kids. Kung may mga kids kayo, wag nyong skip si Art Science Museum. Kasi dito yung magdo-drawing kayo, tapos i-scan nila yon, tapos makikita nyo gumagalaw yung drawing nyo, ganon siya. Kung yung Flower Dome at Cloud Forest kay Tito, Tita, Mami, Daddy, Lola. Pagdating naman dun sa museum, Art Science Museum, para sa mga kids yun. Para sa the best talaga siya para sa mga kids and mga kids at heart. Ayan. Interactive din yung museum na yun. Maganda siya, guys. So, wag niyo siya i-skip, lalo na kung may kids kayo. Ayan. Then, after namin Art Science Museum, pumunta na kami sa Marina Bay Sands Observation Deck. Kung hindi pa kayo familiar kay Marina Bay Sands, siya yung parang may 3 building na parang may barko sa ibabaw. Yun si Marina Bay Sands. So, yung activity na nabook namin via Klook, si Marina Bay Sands Observation Deck, ay aakyat kayo doon sa pinakatuktok. Yung parang barko niya. 51st floor, yung mga ganun. Akyat kayo doon, then yun, makikita nyo yung view ng Singapore. Guys, sobrang ganda. Tanaw nyo lahat, yung mga Cloud Forest, Flower Dome, Art Science. Tanaw nyo yun lahat, guys. And yun, sobrang enjoy din yung activity na yun. And perfect siya pag medyo pa sunset na. So, sakto yung akyat namin doon kasi medyo pa sunset na siya. Hindi na sobrang init. Tapos, may sunset viewing experience ka pa doon sa place. Then, after nun, yun, bumalik na kami sa aming hotel. So, ang nagiging quick snack, kasi naka-uwi kami sa hotel, gabing-gabi na talaga. Parang 11 p.m. na yata yun. Wala na masyadong kainan. Buti na lang, malapit yung 7-Eleven dun sa hotel namin. So, doon kami nag-onigiri, guys. Yun. So, tipid tip, kung gusto nyo makatipid din, may yung mga 7-Eleven, may mga onigiri sila, mga sandwich, kung dinner lang naman. Kasi iniisip namin, may breakfast buffet naman kami kinabukasan. So, hindi naman namin kailangan ng heavy dinner. Para makatulog na rin kami agad. So, nag-onigiri kami, sandwich, ganyan. Tapos, bumalik na kami dun sa hotel namin. So, yun yung aming day 3. Okay. So, pagdating naman ng day 4, again, yung morning namin, nag-heavy meal kami, breakfast buffet naman yung nandun. So, sinulit na lang ulit namin yung breakfast namin. Then, after nun, around 10 a.m., yun, nagsumakay na kami ng bus. Yung bus station kasi doon, 2, malapit lang talaga. Tanaw mo lang din yung bus station. Nandun kami sa Harbor Front, which is yung left side. The right side is yung Orchard Road na station. So, nagsakay kami ng bus sa Harbor Front. Papunta kami. Yun yung station Harbor Front Station din yata pangalan nun. So, sumakay kami doon para papunta ng Harbor Front. Then, pagdating sa Harbor Front, nag-cable car na kami. Yung cable car ride, yun ay in-avail din namin via Klook. Again, wag niyong kakalimutan gamitin yung code namin para mas maka-discount kayo. And iba rin yung presyo dun sa walk-in at sa Klook, ha? Ang difference, guys. Kaya mag-Klook kayo. So, bukod pa dun sa discount na makukuha nyo gamit yung code, yung presyo mismo ni Klook ay mas mababa compared dun sa walk-in. So, nung nag-cable car na kami, sumakay kami papunta dun sa Mount Faber. Yun yung unang sakay namin Then, pagdating dun, punta kami dun sa Mount Faber Peak. Picture ng konti. Then, sumunod, nag-cable car na ulit kami. Papunta naman ng Sentosa. Sentosa, yun yung nandun yung Universal Studios. Kasi yun talaga yung main main goal na activity namin nung araw na yun. Ay, mag-Universal Studios kami. Pero para masulit yung bayad. Kasi only yung rides dun sa cable car pass. Cable car pass, only yun. So, kahit ilang beses. So, ang ginawa namin, sumakay muna kami papunta ng Mount Faber, then papunta ng Sentosa. Pagdating dun sa Universal Studios, yun na, yung ticket din namin nun, galing din kay via Klook din, discounted din kapag ginamit nyo yung code namin. And yung mga rides na na-try namin, yun yung Spaghetti Chase,
Kamusta yung spaghetti chase? Ayun. Naghahanap sila ng kumakain ng spaghetti, kasama ko. Hindi nila alam. Kasi babalik daw nila sa earth yung spaghetti. Ninakaw kasi. Nagkaubusan ng spaghetti. Ito yung salary. Di ba? So, yung isa pang activity na marerecommend namin doon, kasi doon sa Universal Studios, may mada-download ka na app. Meron yun, i-download nyo na lang din sa phone nyo. Pagdating doon, makikita nyo yung oras at schedule ng may mga shows. Bukod kasi doon sa mga rides na tinatawag, may mga shows. So, isa doon sa mga shows na napanood namin ay yung Waterworld. Sobrang ganda, grabe, parang action, ang lupit, ang ganda ng effects, ang ganda ng puro action. Ang saya-saya talaga panoorin, mahuhook ka doon sa Then, after nun, may tinry din kami na lights camera kung saan, yun nga, ipakita na lang natin yung konting footage dito, yung may Special effects. So, halo-halong special effects at mga props na nandun. Para ka talagang nandun ang team kasi parang experience mo yung hurricane. Parang nandun ka din mismo sa lugar na yun nung kaganapan ng hurricane na yun. So, okay din siya. Maganda din. Then, isa sa maganda ring na-try natin yung Transformers, no? Oo, Transformers. Kasi makikita mo dun sa app, ang ganda kasi nung app, makikita mo kung ilan yung pila. So, nung time na naglalakad-lakad na kami, bigla namin nakita, 10 minutes to lang yung pila. Ditakbo kami dun sa Transformers. Hindi naman kami nagsisi kasi sobrang ganda din ng experience ng Transformers. Ngayon, unfortunately, di namin na-try lahat ng rides kasi yung iba, hindi nababa ng isa. Yung Shrek pa, na-try natin. Yung show din yun yung Shrek Classic. Oo. Pero yung ibang rides kasi doon, yun yung mga 1 hour na hindi nababa. Sobrang haba ng pila. Oo, hindi nababa yung oras ng pila. Para sa amin, sige, try na lang natin yung iba, experience na lang natin yung iba. Hindi naman kami nagsisi kahit ganun yung setup namin. Oo. Natapos kami around mga 3 p.m. Then, may 7-Eleven naman doon na makakainan. Doon na kami nag-snacks. Doon na lang kami kumain. May mga sandwich at drinks naman yun Then, nilakad lang namin ulit pabalik. Yun, doon mo na makikita yung Skyline Lodge. Kasi once na nag-cable car ka, pagbaba mo kasi doon sa station ng cable car, actually, Skyline Lodge na yung mauuna Kaso, may schedule kami doon, yung binook namin sa Klook, na na-discount namin dahil dito sa code na to, na Gia Travels Klook. Hindi ka pa rin pwedeng pumunta kahit sabihin mong nakabook ka na. Dapat i-follow mo yung oras na nilagay mo. So, kaya inuna namin yung Universal Studios. Then, after nun, tsaka kami bumalik kay Lodge. Ito, kay Lodge na to, masaya. Sobrang, kasi magka-kart ka downhill. Then, hindi namin alam, paakyat pala, may sasakyan ka rin, ang tawag doon, hindi mo rin, cable car din siya na open Open, oo. Parang, sabihin natin yung clip. Oo, yun, parang nag-rides ng Ferris wheel na open sa peryahan. Ang taas! Hindi ako makatingin sa baba, nakatingin Sabi ko, may ganito pala dito. Unexpected yung akala lang namin, syempre pag sinearch namin yung Lodge, yung Akala namin yung cart lang. Cart lang Yung pala yun, yung paakyat na gano'n. So, hindi siya natakot dun sa cart. Dun siya nalula sa sa paakyat. So, Masaya naman. Oo, masaya naman. Then may nakalagay naman doon kung ilang tries ka na pwedeng ilang beses ka passes mo ng ilang beses ka magra-ride doon sa Nakadalawa lang yata tayo. Nakadalawa kami. Dalawa din, umano na siya. Hands up na siya ng Pero masaya kasi siya, guys. Kaso kapag para sa akin, enough naman na yung dalawa. So, yung pangalawang ride namin pababa, doon naman, since hindi pa kami aakyat agad noon, nag-explore kami doon sa paligid doon. Then, doon namin nakita yung Siloso Beach. Kasi hinahanap din namin. Wala ring bayad yung Siloso Beach na yon. Maganda rin siyang ikutan. Kaso, nung time na yun, ang pagkakalam ko, sarado yung main attractions kasi nila. may oil spill, mga ganon. May oil leak. May oil spill. Kaya Kaya kahit yung Wings of Time na show, wala. Oo, kaya yung ibang show din na namin napuntahan. So, lakad-lakad na lang kami.
Then, dapat magbabas kami pabalik kaso ang layo nung station. Sabi ko, ayun, sakay ulit tayo dun sa pataas no choice siya. Oo, no choice. So, sakay ulit kami paakyat. Doon, then cable car again, Cable car na kami, pabalik. Cable car na ulit kami. Then, bumalik na ba tayo sa hotel noon? Parang bumalik na rin kami sa hotel noon. Nag-cable car kami, tapos baba kami ulit sa harbor front. Tapos, yun, nag-bus na kami pabalik sa hotel. Yun, freshen up lang kami ng konti sa hotel, tubig-tubig, then rest lang nung paa kasi medyo marami ring lakarin. Then, after noon, dapat wala na, end na no? Okay na sana, nasa hotel ka na. Ano oras ba tayo nakapunta? Around 7 p.m. na yun nasa hotel na tayo noon, parang maliwanag pa. Maliwanag pa sa kanila. Sabi, shit, teka na, para hindi masayang yung oras natin, tayo maggala-gala pa. So yun, kilos, sakay kami ng bus, punta naman kami nung Maxwell Hawker Center, dun sa may Chinatown. Noon, ikot-ikot kami, then Nanap natin yung Tian-Tian. Oo. Yun, nandun nga natagpuan na natin yung Tian-Tian kaso sarado. Ang bilis ma-sold out kasi ng Tian-Tian, guys. Yun kasi yung pinaka-dinadayan na Hainanese chicken. Tsaka parang may araw din silang sarado. Di wala na naman, negative na naman kami. Oo, nag-food trip na lang din kami doon. Then naggala-gala ulit kami. Chicken rice din, kaso hindi Tian-Tian. Tapos guys, itry nyo yung soursop juice nila doon. Sarap. Guyabano. Yun sa akin ay tubo, sugarcane. Masarap din ba yun sa'yo? Oo, okay din. Pero for me guys, yung soursop, try mo. Yung guyabano, sarap talaga doon sa Maxwell. Try mo siya. The best. So, then after namin kumain doon, nag-isip naman kami ng sunod na activity. Nung gabi din yun, parang sige, try naman natin yung MRT, yung train. Oo, kasi hindi pa namin na-try. Bus kami puro bus kasi kami. Then sabi, sige, try natin, subukan natin yung train. Total, nagana naman yung card no? So, nag-train kami. Ang pinuntahan namin ay yung Mustafa Center. Kasi yun daw yung mga bilihan din ng mga souvenirs. Which is, naman, totoo naman. Grabe, laki nung. Tapos, hanggang anong oras ba siya open? Parang late night na rin, no? 2 a.m.? Dati kasi 24 hours yun. Kaso nitong, parang hanggang 2 a.m. na lang daw yata. Yun. So, pagdating doon, ang dami niyang napamili. Guys, andun na bilihan ng chocolates, pabango. Grabe, ang laki nung mall na yun, guys. Tapos, ang mumura ng mga tinda nila. May doon din natin nabili yung yung Sakaya Toast. Kung familiar kayo dun sa Kaya Toast, isa din yun sa mga dinadayong pagkain doon sa may nabibili doon na yung jam Kaya Toast, dalawa yon, pandan tsaka yung original na Kaya Toast na flavor. Okay din, masarap din kasi inuwi natin dito, nagustuhan din nila lahat yun Bili kayo doon, meron sila doon, hanapin nyo lang siya sa may groceryhan doon. May section doon na napansin lang natin, naka-jar siya, nakadalawang jar siya. Okay din mo. Hindi rin naman mahal, sakto lang din ang presyo. Saka yung Irvin's na salted egg chips, yun, the best. Ang sarap nun, guys. Tapos yun, bumili kami ng chocolates. Yun. Tapos kung naghahanap naman kayo ng yung polvo na Enchantour, meron din doon. Snake brand na mga powder, meron din doon. Basta maraming mabibiling pang pasalubong. So, kung naghanap kayo ng pasalubong, pumunta kayo sa Mustafa Center. Tapos, bukas naman yun hanggang madaling araw. So, kung halimbawa may free time kayo sa gabi, punta kayo doon, guys. Doon kayo mag-shopping. Tsaka sa mode of payment, tinatanggap naman nila yung credit cards. So, wala rin kaming naging problema sa payment nun. Then, after nun, nung nakapag-ikot-ikot na kami and satisfied na kami, umuwi na kami. Bumalik na kami doon sa hotel. Ay, tinry pala namin yung makikita nyo sa Singapore yung parang orange, yung vendo, may maghuhulog ka maglalagay ka ng cash din. I-squeeze yung orange. Kasi ang dami naming nadadaanan doon. Curious kami, ano ba to? Bakit? Try nga natin. Paglabas namin ng Mustafa. And guys, masarap siya, matamis. Parang sulit din. And ang ganda ng experience din na na-try yun. Total, dinadaan-daanan na rin naman. Tataka kami talaga. Halos na lahat ng pinupuntahan namin. Pakalat-kalat yung vending machine na yun. Tinry namin. Masarap talaga siya. So, i-try nyo yun. Parang $2 lang yata. Parang ganun. Yun. Then, after that, bumalik na kami ng hotel namin. And then, nagpahinga na.
Pahinga na kami. arrange, Ito yung arrange. day 4 namin. Day 4. So, day 5. Okay, so day 5 na. So ito na, halos pa-check out na tayo guys. So nag-breakfast buffet na kami, nag-pack na rin kami ng aming bagahe dahil tayo nag-shopping. Medyo pinagkasya talaga namin yung bagahe natin guys. So ang dala lang kasi namin doon ay isang check-in luggage na 20 kg, tas dalawang maleta na tig 7 kg. Yun yung dala na. So, talagang binudget namin siya ng bongga. Tapos, 12 noon, yan, nag-check out na kami. Nung pag-check out namin, iniwan muna namin sa hotel lobby yung aming baggage dahil ang flight namin ay 1:30 a.m. pa. So, meron pa kami halos isang buong araw para maggala sa Singapore. So, okay naman guys. Pwede nyo naman gawin yon pagka nag-check out na kayo tapos may time pa kayo before your flight. Pwede muna kayong gumala, iwan nyo muna sa hotel yung inyong. Alam na nila yun. Ayan. So, yan. Iwan muna namin doon yung luggage. Tapos, pumunta muna kami, nag-bus kami papunta sa Bugis Street. Yan. Si Bugis Street kasi is sikat na bilihan din niya ng mga pasalubong, ng mga clothes, ganyan. And, ayun guys, nag-ikot-ikot kami sa Bugis Street. After namin mag-Bugis Street, nag-bus ulit kami papunta naman sa Haji Lane. Eto si Haji Lane, sikat na sikat to sa mga mahilig sa mga Instagrammable na pictures. Kasi guys, ano siya, para siyang isang alley na maraming kainan. Tapos, isang street siya na maraming kainan. Tapos guys, yung pader nila may mga paint, ganyan. Makikita nyo guys, ilalagay natin yung clip dyan. And tinry namin yung trending na chocolate drink, hot chocolate drink from French American Bakery. Tinry namin siya. Tapos bumili na rin kami ng pastries nila. And guys, masarap yung ano nila, hot chocolate nila. Yung isa nga lang baso nun is good for 2 na siguro. Kasi guys, pagka ikaw lang talaga yung iinom, baka medyo maumay ka. Pero ano siya, parang good for 2 na kasi medyo marami yung isang baso nila. So yun, pwede nyo na siyang i-share. Tapos yun namang pastries, inuwi na lang din namin pampasalubong. Tapos after that, pwede nyo lakarin yung Kampong Glam. Ayan, tsaka Arab Street. Doon nyo naman makikita yung mosque. Ayan, marami din nagpipicture doon guys, yung bino-background nila yung mosque. Tapos may mga mabibili din kayong mga pasalubong doon, may mga kainan din. And then, after that, gusto talaga namin i-maximize yung araw na yon. Kaya pinuntahan na rin namin yung Funan Mall. Nag-bus lang din kami. Tapos yung Funan Mall naman, famous naman siya na bilihan ng mga gadgets. Yan. So, nag-inquire na kami doon ng DJI, Pocket 3. Nagdalawang isip pa kami, guys. So, yun. Hindi kami nakabili. Pero ngayon, meron naman na tayong gamit. Yan, gamitin natin. Hindi kami doon nakabili. Pero meron doon, parang 38 something. 37 something yung ano na. Creator combo na. Nagdalawang isip kasi kami kung kukunin namin. Pero, yun kung bibili kayo ng gadgets, pwede kayo doon kay Funan. Funan kayo magpunta. Tapos, after that, bumalik na kami sa may Orchard Road kasi para, kumbaga, malapit na kami doon sa hotel. Doon na kami naggala-gala. So, nagbus kami papunta sa Orchard Road. So, pumasok kami sa Ion Orchard, sa Takashimaya, sa Lucky Plaza, tsaka sa Ngian City. So, doon muna kami nagstay sa Lucky Plaza. Bumalik kami doon sa Kimli. Guys, kung malapit kayo sa Orchard Road area, sa Lucky Plaza, again, punta kayo sa 6th floor. Meron dong food center na ang pangalan na Kimli. Ayan. Kimli. Tapos meron dong Tian-Tian, Hainanese Chicken Rice. Pauwi na kami and gusto talaga namin siya matry. Buti na lang pagdating namin doon, bukas siya. Yeah! Ayun, bukas siya guys. So, sobrang saya. And naka-order kami. Tapos tinry ko na rin yung laksa sa kabilang tindahan naman. May laksa doon kasi yun yung mga food na must try talaga sa Singapore. Then guys, ang sarap nung Tian-Tian, Hainanese, di ba? Oo, sulit. Ano ang lasa niya? Babalikan mo. Ano siya, parang tinola. Parang ano kasi yung kanya, yung pagkaluto nung Hainanese niya, parang may pagka-smoky yung ano niya, pati yung sauce niya masarap. May sauce kasi siya. Masarap siya guys, kesa dun sa na-try namin na una dun sa Maxwell. So iba pa rin talaga guys, pag pupunta kayo, Tian-Tian talaga yung itry nyo. Yun talaga yung hanapin nyo. Tapos yon after namin mag Lucky Plaza, naglakad kami sa Paragon. Kasi guys, yung Orchard Road,
Sobra, magkakadugsong na mall, sobrang dami. Sabi nila 20 plus malls daw yun na magkakadugsong. So lumipat kami sa Paragon, malapit na hilera lang din ng Lucky Plaza. Tapos pagbaba namin, nakita namin yung Yakun Kaya Toast. Ito, isa pa to sa dapat nyo itry pag nagpunta kayo ng Singapore, yung Yakun Kaya Toast. Masarap din talaga siya. Ayan, meron siyang egg na ibibit mo, tapos yun yung gagawin mong parang sausawan ng toast mo. Masarap siya guys, kaya must try din yan pag nagpunta kayo sa Singapore. Tapos mga around 8:31 PM, bumalik na kami sa lobby ng hotel, inantay na namin yung van transfer namin papunta ng airport. So kahit 1:30 AM pa yung flight namin, 9 PM sinundo na kami para gusto kasi namin pag pupunta kaming airport talaga ni Gian is maraming time para mag-asikaso ng mga bagay-bagay bago kami lumipad. So yun, mga 1:30 AM, nakalipad na kami pabalik sa Manila. Uy, yung sa airport nga pala ng Singapore yung pabalik. May yung na-try natin doon, may arcade may libreng arcade. Ay, oo guys, ganun kaganda sa Changi International Airport. So, eto nga pala, pagdating namin doon sa Changi International Airport, para guided na rin kayo. Pagdating doon, same pa din, mag-immigration kayo. Ay, ang una pala namin ginawa, nag-drop muna kami ng luggage. Nag-print muna kami kasi pagpasok nyo sa may parang machine. Tapos, lalagay nyo yung booking, flight details nyo, magpiprint na siya ng boarding pass. Tapos, pagka-print noon, pila na kayo sa pag-drop ng inyong luggage, yan, check-in. Tapos, pagka-drop ng luggage, pila na kayo sa immigration. Tapos yung immigration nila, ganun pa din, automated pa din guys. Scan nyo lang yung passport, fingerprint, tapos kakapkapan lang kayo ng immigration officer. Tapos okay na. Wala na yung interview guys. So, kayong kabahan. Yung iba kasi kinakabahan pag pauwi, baka interviewin na naman. Wala interview guys. As in, scan lang, fingerprint, tapos kap-kap. Tapos okay na, antayin na ulit kayo sa boarding gate nyo. Tapos dun sa may boarding gate namin, merong arcade, libre lang. So nakakatuwa, no? Yung pwede kayo magkotse-kotsihan, meron pang yung parang ano nga ba yung tawag doon? Yung gano'n? Yung table, Soccer? Oo, hindi. Hindi yung may gano'n. Yung may flat na bilog na ginaganyan. Basta yun. Basta may pa yung mga laruan doon, guys. Tapos libre lang siya. Nakakatuwa naman si Changi. Tapos yun, tapos ang nakakatuwa kay Changi International Airport, yung mga waiting area nila nakasofa. Pero tip lang doon, kasi pagpasok mo dun after mo ng immigration, sa Bukana lang kasi makikita mo na yung mga restaurant. Dun pa lang, bumili ka na. Kasi ang layo nung sunod na lalakarin mo papunta dun sa boarding gate. Kasi may isang tao dito, sabi ko, bumili na kami dun sa restaurant. Hindi daw muna. Oo, Burger King, sabi ko. Ayaw pa. So, nilakad na namin ng malayo yung boarding gate. Tapos pagdating doon niya naisip na bumili. So, naglakad ako pabalik. Ang layo nung nilakad ko para lang bumili ng pagkain. So, again, tip, dun pa lang, magdesisyon na kayo sa buhay nyo kung kakain kayo or hindi. Ayun, kasi in-expect ko, dun sa may bandang boarding gate, may mga bilihan pa naman dun. Yung pala, dun sa may boarding gate, wala na masyadong bilihan, guys. Kaya, yung sinasabi ni Gian, pagka lampas nyo na immigration, may mga restaurants na dun sa Bukana. Bumili na daw kayo dun kung gusto nyo kumain bago kayo lumipad. Ayan. Decide ko na dapat. Kasi na-expect ko, marami pa naman siguro dun sa may boarding gate. Hindi kasi siya tulad sa Pinas na may mga tindahan sa may boarding gate. Dun kasi wala na masyado sa may boarding gate, nasa Bukana. So, expect the unexpected. kaya doon pa lang guys, bumili na kayo. Okay? So, yun yung tip na mabibigay namin sa inyo guys. Para sa mga asawa dyan, yun yung matitip ko sa inyo. Bumili na kayo pagkapasok sa immigration. So, yan na guys. So, yan yung mga aming full itinerary sa Singapore trip namin. So, sana guys nakatulong to sa inyo kung binabalak nyo magbuo ng itinerary pagpunta nyo sa Singapore. And guys, i-enjoy nyo lang yung process. Enjoy nyo siya lahat, yung experience. And again guys, don't forget to purchase your activities ticket via Klook guys. Kasi ang laki na madi-discount nyo plus. Yan. For convenience. Plus guys, hindi na kayo pipila, promise. Yung iba kasing haba ng pila sa ticketing bago pipila ka ulit para sa entrance. Huwag niyong kakalimutan gamitin yung code namin, Nagia Travels Klook, para mas maka-discount pa kayo. Yes, true yan. At yun na nga guys, mabilis kayo makakapasok kasi scan lang yung QR. Diretso ka na. Magtataka yung mga nakapila sa ticketing, bakit ang bilis mo makapasok? Kasi guys, pag Klook, ang bilis lang talaga. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today and good luck sa inyong Singapore trip.
So, enjoy lang kayo guys. And kung may mga questions pa kayo, pwede naman kayo mag-comment para masagot namin yan. So again guys, thank you so much for watching. This has been Nagia Travels at naniniwala sa kasabihan na go travel, you deserve it. Follow us for more videos. Bye!